Magandang gabi po sa ating po lahat, sa ating pong mga nanonood sa FB at sa ating pong mga nandito sa church po. Muli po, nandito po tayo para po tayo po ay manalangin at syempre po para po magpupulong sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Ayan. At bago po tayo mag-umpisa, tingnan mo muna yung katabi mo.
Ngitian mo muna yung katabi mo, sabi mo, kumusta ka na? Yan, di ba? Ang hirap naman kasi pag medyo tension natin. Kailangan lagi tayo may ngiti at ginagawa natin ang lahat sa Panginoon ng merong cheerful heart. Amen? At sa ating pong pagpupuri at pagsamba, bago po natin buksan, bigyan natin ng papuri ang Panginoon sa pamamagitan po ng palakpak. Ako ay lagi po nag-iingat sa atin sa pudakilan sa lahat, sa pumakapangyarihan, sa hindi nagbabago. Purihin po natin ang Panginoon, sambahin po natin siya. Amen? Salamat po Panginoon sa iyong proseso. Salamat po. Salamat din po, Banal na Espiritu, sa inyong pagsama. At sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon, gawin po natin na merong kagalakan sa ating mga puso. Amen? Gaya po ng kakantin po natin, ito po, ang title po nito ay Joy. Amen? Sige po, palakpan natin sa Panginoon. This is the day you made. Oh, I will rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe. This is where I believe. You're more than enough. You're more than enough for me. More than enough for me. You are faithful, Jesus. To your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Sabay-sabay, the joy, joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul,
worship. Tandaan po natin nung si David, sabi niya, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Kung hindi na po tayo nagiging masaya sa ating mga ginagawa sa ating Panginoon, kailangan po lagi natin gawin panalangin to, gawin natin panalangin. Restore unto us, kamukha po nung sabi ni David, restore unto us the joy of our salvation. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Lord, di po ang nagsasawa, lagi Panginoon, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, oh, my soul, bless His name. All that is within me say, oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is our strength. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lagi po, the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord. Lagi po nagsusukuan ng lakas, Panginoon. Lord, you are our strength, our refuge. You are our strong tower, Jesus. And in this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat Brother Jess sa pangunguna sa ating pag-aawitan para sa Panginoon, sa pagsamba para sa Panginoon. Tunay nga na ang kagalakan po ay ang ating Panginoon. Amen. Wala nang iba. Sa Kanya natin makikita ang satisfaction. Amen. Praise God. Sa gabi pong ito o sa hapong ito ay bago po tayo magsimula magbulay-bulay ng kanyang salita, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Pangunahan mo po kami sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng matalas na kaisipan at pusong may pagpapakumbaba, Panginoon. At ialaw lang po namin ang banal na Espiritu patuloy na kumilos sa aming pong kalagitnaan. O Diyos, salamat po. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Marami po ang nagkasakit ngayon, no? At isa po ako sa nabiktima ng trangkaso, ubo, sipon, at ngayon po ay halos meron pa pong konti. Pero naniniwala po ako na ang kagalingan po ay nasa atin na, pinagkaloob na nasa atin ng Panginoon. Ano? Kailangan naman po nating i-apply ang ating mga pananampalataya. Tayo po ay pinagaling na ng Diyos sa pamagitan ng kanyang latay at dugo na nabayubay o umagos sa krus ng Kalbaryo. Ang bawat
sakit po na ating naranasan ay pagagalingin ng Panginoon. Amen? Tayo po ay magpupulay-bulay ng kanyang salita sa aklat po ng mga awit. Umpisahan po natin sa awit Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 6. So basahin ko po. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa utusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan, siya ay ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, mapapahama o kapahamakan ang hantungan. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang pamagat po ng aking ibabahagi ay di na po ko nag-isip. Ito na po mismo ang aking ipinangalan o ipinamagat sa aking ibabahagi sa gabi nito ay ang tunay na kagalakan. Sabi po ng awit ni Brother Jess, the joy of the Lord is our strength. Amen? Amen. So, bagamat hindi nakaayos po ang paksa ng mga salmo, ito po ay makakatulong na ihambing ang mga nangingibabaw sa tema sa bawat bahagi ng mga awit sa 5 aklat ni Moses. Ang unang koleksyon po ng mga salmo na ito na pangunahing sinulat po ni Haring David ay katulad ng aklat ng Genesis. Tulad po ng pagsasalaysay ng Genesis kung paano nilikha ang sangkatauhan, nahulog sa kasalanan at pagkatapos ay pinangakuan ng pagtubos. Marami sa mga salmong ito ang tumatalakay sa mga tao bilang pinagpala, nahulog at tinubos ng Diyos. Sinisimulan po ng manunulat ng awit na ito na pinupuri ang mga kagalakan ng pagsunod sa Diyos at pagtangging makinig sa mga taong sinisiraan o tinutuya, no? Ang ating mga kaibigan at kasamahan ay maaaring magkaroon ng malaking impluwensya sa atin. Kadalasan po sa mga tusong pamamaraan, no? Nung hindi pa po tayo Kristiyano, marami po tayong mga kaibigan na kapag tayo po ay nakikisalamuha, meron po tayo minsan, may kaibigan tayo na talaga namang kung magbitaw ng salita ay tagos hanggang buto. Alam niyo po, ibig sabihin, no? Pagka may mga umpukan ng mga magkakaibigan, lalo hindi sila mananampalataya. Andun yung iba't ibang mga uri ng pananalita na umuusbong, no? Na hindi kalooban ng Diyos, hindi naayon sa salita ng Diyos dahil na wala pa sa kanila ang banal na Espiritu. So, maaaring magkaroon ng malaking impluwensya sa atin, no? Yung mga kaibigan natin na mga kasamahan natin nung hindi pa tayo Kristiyano o Kristiyano tayo ngayon, maaaring meron pa tayong mga kaibigan na hindi pa sila mananampalataya.
no? Pwedeng maging impluwensya sa kanila. Nila sa atin. No? Kung tayo po ay nakikinig lamang sa kanilang mga kwento. Kadalasan sa mga tusong paraan, no? Kung ipipilit natin ang pakikipagkaibigan sa mga taong nanunuya sa mga bagay na itinuturing ng Diyos na mahalaga, maaari tayong magkasala sa pamagitan ng pagiging walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Ang ganito pong saloobin ay katulad ng pangungutya. Pinapalakas ba ng iyong mga kaibigan ng iyong pananampalataya sa mga ganitong paraan? O sinisira ba nila ito? Sinisira nila ang ating mga pananampalataya. Ang mga tunay na kaibigan ay dapat tumulong sa iyo na mapalapit ka sa Diyos. Hindi hadlangan ang iyong relasyon sa Panginoon. Kung meron tayong mga kaibigan na hinahadlangan ang ating mga pananampalataya, ay maaari pong tayo umiwas na sa kanila. So, the righteous person reject the wicked. Does not follow the advice of the wicked, stand with sinners, or join in with mockers. Sabi po sa verse 1, sa binasa natin kanina, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. So mapalad po tayo, no? Na hindi na po tayo nakikisalamuha sa mga ganitong tao na mapangutya. So sa English, ito po yung tinatawag na mga nambubuli, no? So hindi hinuhusga ng Diyos sa mga taong batay sa lahi, kasarian o bansang pinagmulan. Hinahatulan niya tayo batay sa ating mga pananampalataya sa Kanya at sa ating pagtugon sa Kanyang ipinahayag na kalooban. Ang mga masigasig na nagsisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos ay tunay na pinagpapala. Sila ay parang malulusog at namumungang mga punong kahoy, nakatanim sa tabi ng ilog, na may matibay na ugat, at nangangako ang Diyos na babantayan sila. Amen? Amen. Sabi ng Jeremiah 17, 7 at 8, o 7 at 8, mapalad ang mga tao nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang mga umaasa sa Kanya. Katulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. So, ang karunungan ng Diyos ang gumagabay sa ating buhay. Sa kabaligtaran, ang mga hindi nagtitiwala at sumusunod sa Diyos ay may mga buhay na walang kabuluhan, na parang alikabok lamang. Parang alikabok po na tinatangay ng hangin. Dalawang landas lamang po ng buhay ang nasa harap natin. Ang una ay ang daan ng pagsunod sa Diyos, o ang daan, pangalawa, ang daan ng paghimagsik at pagkawasak. Siguraduhin daw po natin na piliin ang landas ng Diyos. Dahil ang landas po ng iyong pipiliin ang magtatakda kung paano mo gugugulin ang walang hanggan. Sabi din po ng awit 17:4, ang salita ko ay tapat
di tulad ng karamihan, tapat akong sumusunod sa utos mong ibinigay. Ako ay umiiwas sa landas ng karahasan. Sabi din po ng 26:5 o chapter 26 sa awit din po ito, verse 5. Ang nakikisama sa kanila ay aking kinamumuhian at ang makihalo sa kanila ay aking iniiwasan. Sa Proverbs naman po, Proverbs 4 verse 14, huwag mong gagayahin ang ginagawa ng mga taong masasama. At panghuling supporting verse po sa chapter 1 verse 1 na binasa natin, sa Jeremias 15 verse 17, hindi ko sinayang ang aking panahon sa pagpapakaligaya sa buhay kasama ang ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila dahil sa pagsunod sa iyong utos. Nanatili akong nag-iisa at nagpupuyos sa galit ang kalooban ko. So, delights in God's law, finds joy in God's words, and meditate on it day and night. Sa verse 2 po ay sabi niya, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Matututuan mo kung paano sumunod sa Diyos sa pamagitan ng paninilay-nilay sa salita ng Diyos. Nangangahulugan po ito ng paglalaan ng oras sa pagbabasa at pag-iisip tungkol sa ating nabasa. Nangangahulugan ito na pagtatanong sa iyong sarili kung paano ka dapat magbago upang mamuhay ka ayon sa nais ng Diyos. Ang pag-alam at pag-iisip tungkol sa salita ng Diyos ang mga unang hakbang tungo sa paglalapat nito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung gusto mong mas masunod ang Diyos, dapat mong malaman ang kanyang sinasabi. Ang batas po na ito ay nangangahulugan ang buong kasulatan. Ang 5 aklat po ni Moses, ang mga propeta at ang iba pang mga kasulatan, habang dumarami ang ating nalalaman tungkol sa buong saklaw ng salita ng Diyos, mas maraming mapagkukunan ang magkakaroon tayo upang gabayan tayo sa ating pang-araw-araw na mga desisyon. Sabi po ng awit 25 verse 5, turuan mo akong mamuhay ayon sa iyo, ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Napakasarap po na sa tuwing tayo ay magbababad sa pagbabasa ng salita ng Diyos, doon po nangungusap ang ating Panginoon. Dati po nung ako po ay magbabasa ng Biblia, ako po ay naantok. Kasi magbabasa po ako ng Biblia, parang parang comics, parang babasahin ko lang siya. Hindi ko siya ninanamnam, hindi ko siya ang ninunguya, kumbaga, at walang panalangin. Pero ngayon, bago ako magbasa ng Biblia, marapatin po natin na tayo muna ay manalangin, humingi ng gabay sa banal na Espiritu. Huwag po tayo antukin.
kundi magbigyan na tayo ng kaisipan na malinaw at maunawaan yung mga salita na ating pong babasahin. At sa gayon po ay tunay na mangungusap ang ating Panginoon sa bawat letra na ating babasahin sa salita ng Diyos. Ano po? So, it's like a tree planted by streams of water. It yields fruit in its season. Its leaves do not wither, and it prosper in all it does. So dito po sa verse 3, sabi niya sa binasa natin kanina, katulad niya punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. So, ang dalawang talata pong ito ng verse 2 at 3 ay naglalaman po ng simpleng karunungan. Habang tayo ay nalulugod sa pagsunod sa ating Diyos, tayo ay lalong nagiging mabunga. Nais po ba natin yon? Habang tayo raw ay nalulugod sa pagsunod sa ating Diyos, tayo raw po ay namumunga. Ano po? Paano ba yung namumunga sa... Kailangan bang mamunga tayo? Tumubog po rito? Ibig po sabihin, ang ating pong buhay ay nagiging isang example at merong mapapagpala sa ating pamumuhay. Ano po? Pero siyempre, hindi naman natin maiwasan yung mga tinatawag na opposition minsan, lalo sa ating community. No? Meron pong mga ganun tao kasi na hindi nila naunawaan yung ating pananampalataya. Pero ipag-pray lamang po natin sila, ipanalangin natin sila na dumating ang panahon na maunawaan nila ang tunay na pananampalataya sa ating Diyos na buhay na manilikha. So ito pong verse 2 and 3 ay naglalaman ng simpleng karunungan. No po? Habang tayo ay nalulugod sa ating Panginoon sa pagsunod, tayo ay lalong nagiging mabunga. Sa kabilang banda, habang tayo ay hinahayaan ang mga nanunuya sa Diyos na makakapekto sa ating mga iniisip at saloobin, lalo nating inihihiwalay ang ating mga sarili mula sa ating pinagmumulan ng pagkain. Dapat tayong magpag-ugnayan sa mga hindi mananampalataya kung nais nating magpatotoo sa kanila. Ngunit, hindi tayo dapat sumama o gayahin ang kanilang makasalanang pag-uugali. Kung nais mo na kawalan ng pag-asa, gumugol ng oras kasama ang mga mapangutya o makasalanan. Ngunit, kung nais mo na pagpapala ng Diyos, makipagkaibigan sa mga umiibig sa Diyos at sa Kanyang salita. So malinaw po kung sino po ang ating mga sasamahan. Sino yung ating kanino tayo magkikipagkwentuhan. Yung kwentong may kwenta. Ano po? Hindi yung kwentong barbero. Ang salitang ito daw po, ang salitang sila'y umuunlad sa lahat ng kanilang ginagawa ay hindi nangangahulugang kaligtasan sa pagkabigo o mga kahirapan. Hindi rin ito ginagarantiyan ang kalusugan, kayamanan at kaligayahan. Ang ibig sabihin ng Biblia sa kasaganaan ay ito po. Kapag inilapat natin ang karunungan ng Diyos, ang bunga o mga resulta o mga produktong dulot nito na ating ibinubunga ay magiging mabuti at tatanggap ng pagsang-ayon ng Diyos.
kung paano ang isang puno ay sumisipsip ng tubig at namumunga ng masasarap na bunga. Dapat din nating sipsipin ang salita ng Diyos. No? Na nagbubunga ng mga kilos at saloobin na nagpaparangal sa ating Diyos upang makamit daw natin ang anumang kapaki-pakinabang. Dapat nating taglayin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Kagaya po ni Jose, dito po sa Genesis 39, versikulo 3, dito po ay napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. No? Dito po sa mga sumusunod na verse sa kwento ni Jose, nang siya po ay akitin ng asawa ni Potiphar, no? Tinanggihan niya at talagang gumawa ng paraan ang asawa ni Potiphar, no? Na naiwan yung kanyang balabal at naging sanhi ng kanyang pagkakulong. Ngunit nakita ni Potiphar na nagtatagumpay pa rin si Jose, no? Maging yung jail guard ay hinayaan na si Jose dahil sa kanyang mga ginagawa ay talagang namangha ang jail guard. No, dahil nga pinapatubayan siya ni Yahweh. No? Ano man ang kanyang gawin ay nagtatagumpay. So sabi din ng Jeremiah 17 verse 7 and 8, mapalad ang mga tao nagtitiwala kay Yahweh, katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumaan o dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. The wicked person is unstable, are like chaff that the wind blows away. Sa verse 4 po, ating binasa kanina, hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin ay siyang nagtatangay. Ang ipa po ay panglabas na balat o balat na dapat tanggalin upang makuha ang mahalagang butil sa loob. Alam niyo po yun, no? Yung ipa ng palay. Ang ipa ay tinatanggal sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na pag-iik o pagtatahip. Pero ngayon may mga makinarya na tayo, no? na pwedeng maggiling ng mga palay. Paglabas mo, palay na. Bigas na siya. Pwede na sa ingin. So, ang galing, no? Pero noon kasi, dinigig siya, no? Tapos, tinatahip yung parang gano'n. Tapos, dini pa rin yun ng hangin. O hihipan siya para mahiwalay yung ipa o yung chop. Pagkatapos po, putulin ng mga halaman ay dinudurog ang mga ito at pagkatapos ay tinatapon ang mga piraso sa hangin. Ang ipa ay napakagaan at natatangay kahit na pinakamaliit o pinakamahinang hangin, habang ang mabuting butil ay nahuhulog pabalik sa lupa. Ang ipa po ay simbolo ng isang buhay na walang pananampalataya, na inaanod ng walang direksyon. Ang mabuting butil ay simbolo ng isang buhay na tapat na maaaring gamitin ng Diyos. Gayunpaman, hindi tulad ng butil, maaari nating piliin ang direksyon ng ating tatahakin.
Sabi po ng Job 21 verse 18, gawing paraang ipa na tangay ng hangin habang tinutugis. Mali. Tinulad ba sa dayami inililipad nitong hangin o ipang walang laman, tinatangay sa papawirin? So will not stand in judgment, will not have a place among the righteous. In the final judgment, faces destruction. The way of the wicked leads to perishing. Dito po sa verse 5 and 6, sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay ihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Ang hantungan. So ang paghatol sa masama ay malamang na ang pangwakas na paghatol na nagpapahintulot sa ilang na makapasok sa kongregasyon ng matuwid habang hindi sinasama ang iba. Sabi po ng mga ngaral 12 verse 1, sapagkat hatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. At sabi din ng mga awit 18 verse 19, nang nasa panganib, ako'y kanyang tinulungan. Ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugtan. In application po sa chapter 1, verse 1 to 6, ang ating pong pagsasabuhay dito po sa ating ibinasa o binasa ay isang buhay na puno ng pagpapala na nakakamit sa pamamagitan ng aktibong pagkalugod at pagninilay-nilay sa batas ng Diyos sa halip na pagsunod sa masasama. Para sa mga mananampalataya, nangangahulugan ito na pag-iwas sa mga impluwensya ng masasama at paghahanap ng kagalakan sa patnubay ng Diyos na humahantong sa isang matatag at mabungang buhay kumpara sa pansamantalang kalikasan ng masasama. For the righteous, iwasan ang masamang impluwensya. Ang aplikasyon po ay nagsisimula sa isang sinasadyang pagpili na huwag lumakad sa payo ng masama, ni tumayo man sa daan ng mga makasalanan, o ni umupo man sa samahan ng mga manunuya. Ito ay isang pag-unlad mula sa banayad na impluwensya tungo sa ganap na pakikilaho sa isang buhay na hiwalay sa Diyos. Delight in God's law, ang pinagpalang buhay ay nailalarawan sa pamagitan po ng kasiyahan sa salita ng Diyos at pagbubulay-bulay dito araw at gabi na nagbibigay po ng malalim na pundasyon para sa katatagan. Be like a tree. Ang isang taong nalulugod sa kautusan ng Diyos ay parang isang punong itinanim
sa tabi ng mga agos ng tubig. Matatag, mabunga, at palaging mabunga. Experience lasting prosperity. Ang kasaganaang ito ay hindi laging material, kundi malalim na espiritual. Ibig sabihin po ay umuunlad ang kanilang espiritual na buhay at sila ay mabunga sa kaharian ng Diyos. And how to apply this to your life and evaluate your influences. Maging maingat daw po sa mga taong iyong nakakasalamuha at sa medyang iyong binabasa. Tiyaking ang iyong mga impluensya ay naghihikayat sa iyong pananampalataya. Sa halip na iligaw ka nito. And lastly po, sabi po ng Hebreo, versikulo 1, kapitulo 1, versikulo 9, iniibig mo ang katuwiran at kinapuotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamaan. So, patuloy po nating ibigin ang kabutihan at iwaksi po natin ang kasamaan. Sapagkat nalulugod po ang Panginoon sa ating mga ginagawa, sa ating mga ginagawang kabutihan patungo sa ating pananampalataya. At patuloy po nating ipanalangin sa Panginoon ang ating mga kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na sila rin po ay makakilala at patuloy nilang maunawaan ang tunay na pananampalataya. Nang sa gayon po, yung ating mga kaibigan na tunay na dating kasama po natin, sila rin po ay makasama natin sa ating pagsamba sa Panginoon, sa ating paglilingkod. No? Hindi lang po yung ating mga kaibigan, maging yung ating mga mahal sa buhay ay patuloy po nating ipanalangin. Ako po ay patuloy ding nananalangin sa Panginoon na ang lahat po ng aking mga mahal sa buhay ay patuloy na sila rin po ay makilala sa ating Diyos. No? Pagkat ayaw po natin na tayo lamang po ang siyang makilala. No? Parang parang nakaka-guilty. Tayo lang ba yung nais nating maligtas? No? Siyempre hindi. Nais din natin yung ating mga mahal sa buhay ay makapiling natin doon sa new heaven and new earth. No po? Na ipinangako sa atin ng ating Panginoon sa pagdating ng araw. No? So, purihin ang Diyos sa gabing ito sa ating pong mga napagbulay-bulayan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Tunay po na nasa iyo po ang aming kagalakan, Panginoon. At salamat po na kami po ay iniahon mo, Panginoon, sa mga masama na kung dati po kami rin ay nasa piling na masama, ngunit ngayon ay nasa piling na ng kabutihan. Panginoon Diyos, patuloy mo po kaming samahan sa aming pong paglakad bilang mga anak mo, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, at maging sa mga nakikinig po sa oras na ito, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy mo pong pagkilos sa buhay nila, sa mga kamag-anakan, mahal sa buhay. Sila rin po ay patuloy na makakilala sa iyo, Panginoon. At gumamit ka, Panginoon, ng instrumento pang sila po ay makakilala rin, Panginoon. At makasama po namin sila
sa pagpupuri at pagsamba. Salamat po sa oras na ito, sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan, sa iyo po ang kapurihan, ang pinakamataas na pagsamba. Ito ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.